Good morning! Kasama natin ngayon si Doc Joven ng Sanjin Feeds. Nagbabaksin tayo ngayon ng Coryza para sa ating mga manok. So usually, nasa 6 to 8 weeks yung recommended na pagbigay ng Coryza vaccine sa mga manok. Dahil ito yung time na nagkakaroon ng Coryza, Doc, no? Usually, yung mga manok. Ano yung Doc, mode of transmission ng Coryza? Minsan, pag yung may mga ibon, tapos ganito, talo yung mga matured na manok, o may pinasok ng manok bago, doon po pumapasok yung Coryza. Lalo na pag hindi vaccinated ng Coryza. So yung signs and symptoms ng Coryza kapag may swelling or ano yung mga signs and symptoms, Doc? Namamaga yung mukha, Namamaga yung mukha. tapos nagluluha din dahil siyempre, ang mostly niyan, makikita mo talaga, namamaga yung mukha. Para may bilog sa mukha, Doc, no? Mabilog. Yung left and right face, yung mukha nila. Tapos sunod yan, yung mata na. So Coryza is a Disease. bacterial disease. So yung function ng vaccine, Doc, sa mga manok, Siyempre po, ina-activate niya maproteksyon din natin. yung immune system ng mga manok. Kung mayroong pumasok na sakit o halimbawa, lalo na yung mga tao na palagi nasa labas, at least po, proteksyon. May proteksyon sila. Coryza. So very important yung Coryza sa pagpapa-outgrow, Doc, no? Yes po, isa ito sa talagang kailangan na bakuna Sa mga manok. sa mga anak na nag-grow. Lalo na kung nangitlog. Kasi na-apektuhan yung paglaki, pag-mature. Tapos syempre, madidelay po yung pag-transfer din sa fetus na. So ang binigay nating vaccine ngayon, Doc, ano yung brand natin ngayon? MSD po, Wala yung combination. wala rin kambili. Siya lang. So single shot lang yan na Coryza. Shot lang. Yung ibang brand, Doc, merong mga live at saka killed, no? Meron po, may mga ganyan. Tapos yung iba, may combination pa ng IV, tapos IV, gano'n. So ito, plain Coryza. Para sa atin, plain, para mas maganda yung response ng Kasi minsan pag madaming combination, naapektan ba yung potency or yung effectivity ng vaccine kapag dami yung combination na dala ng vaccine? Sa tingin ko hindi naman, pero ang pinaka talaga niyan, sila kasi design para doon sa siguro para iwas stress din. Kaya, pero mas preferred natin yung yung single vaccine lang. Para mas specific, Mas no? specific siya. Parehas last week, di ba, tayo ng yung DPL vaccine. Specific lang siya para sa Newcastle disease virus. Ganun lang. Ito is specific lang. Ano yung nito, Doc, yung immunity? Ilang months or years ba yung immunity ng Coryza? Mostly ito, mga 6 months to 1 year na lang. Or minsan, dahil bakunado na siya sa ganyan, na siya, protektado na talaga siya. Kasi Sa buong lifetime niya? Sa buong lifetime na. Dito naman siguro sa experience niya. And sa experience ko din sa ibang farm, pag vaccinated ng Coryza vaccine, kahit doon sa dulo, hanggang ikal mo, bira naman tamaan yun. Oo. Yung mga layered chicken natin ng So Coryza. mostly lifetime yung no? So ito yung mga kasama natin ngayon, mga taga Sanjin Feeds na tumutulong sa pag-vaccinate ng ating mga alaga. Mapapansin nyo sa manok, kung yung familiar sa kanila kulay, yun ang nila. Pero pag bagong kulay, may stress siya. Usually white. White,
kung anong uniform, Oo. yung pag pinakano nila. Eh, bagong kita niya ng black, siyempre, nila. And bagong kita sa'yo, Tsaka yung scent, Doc, ay yung pabango. pabango. Kaya okay lang walang ligo dito. Yung Coryza, mataas ba yung mortality niya? Like kung kinamaan ng mga manok, Hindi naman po siya mataas. hindi siya mataas. Pero ano lang siya, nagpo-cause lang siya ng grabe. Para sa sinabi ko kanina, nadidelay yung ano nila, growth, maturity. Tapos kahit sa pangingitlog minsan, nakikita mo, diyan na sila bumabagsak. Lalo ba, pangingitlog ka araw-araw, diyan na sila nangangamatay. Or humihina yung ano nila, resistensya. Kasi lumamaga, yung mukha, hindi makakain masyado. So baka may lagnat, ganun. Kaya hindi mo mamimit yung production ng target. So, hindi siya mataas in terms of mortality, pero morbidity, Morbidity niya talagang grabe. mataas yung morbidity rate. So, yung morbidity rate is ano yan, the rate na yung mga manok nagkakasakit. Ito naman sa ano ba sa akin. Ano siya, very slowly siya. Pero, ang impact niya is grabe. Grabe. So, lalo na sa, yun nga, ulit-ulit na sinasabi ko. Lalo na kung mag-spike yung Coryza sa ano, yung itlog na, lalo na kung papik na. Diba? Sayang yung ano. So, yung grabe yung financial damage na makakos sa poultry owners, Doc, no? Siya talaga. Kasi hindi mamamaximize yung production. Tapos, yung, syempre, yung treatment process, magastos din yun. Ito. Pangalawa, yung akala nila, simpleng ano lang sa manok, Coryza agad. Kasi Oo. yun ang nagtatak sa kanila. Oo. Masyadong Masyadong famous ang Coryza. famous yung iba, hindi naman nagbabakun. Or mali yung pagbakuna, or yung timing, yung edad, baka late na. So may difference kung ano, late na maibigay yung bakuna na Coryza, Doc. Malaking bagay. Grabe po ang ano yun. Kasi minsan, pag after magbakuna mo, kung nandyan na yan sa mga manok, lumalabas lalo Oo. ang ano. Kasi nag-introduce ka ng ano eh, ng virus. Yan din ang ano dyan. Yung timing, para at least alam mo yung ano. So usually pag tinamaan na yung mga manok ng Coryza, Doc, ano yung best na treatment? Para sa akin yung ano, ang sa experience ko, yung mga ano, yung para sa tayo ng galimycin o yung mga penicillin base na may streptomycin. Oo. Yun ang mga ano, yun din ang ginagamit ko talaga. Tapos ano yan, Doc, mga 7 days na treatment. O pinakasagad yan, pero ang ano natin ngayon, di ba, ang practice natin ngayon, plus 5 days. Then, ano siya, plain water, then ulit naman. And every morning lang. Every morning lang na treatment. Para yung experience kasi natin, pag babad na babad, lalong na magiging groggy o na ano yung ano. Kasi siyempre kakamaan ng mga organs nila. Yung pag 3 days na hindi pa ano, magaling mag-ship ka ng other brands. Kasi baka hindi compatible yung ano, yung gamot sa bacteria. Minsan, Doc, kasi halimbawa during treatment hindi nagre-respond. Pero after 5 days na treatment, diyan pa lang makikita mo yung ano, yung parang respond ng mga manok na nag-start na pag-heal yung ano. Kasi So mga late na late reaction. late reaction. O baka, ako kasi naman, may sikreto naman kasi dyan. Anong sikreto? Baka may magalit. Kaya minsan baga po, nagtanong ako sa iyo, ano po ang naibigay mo ng gamot? Something. Ganun talaga. Kasi baka delaying, ano lang, na-delay lang yung reaction. Reaction. And pangalawa, baka kulang yung binibigay. Oh, underdosage yung. Kaya yan ang pinaka-importante sa mga tao natin. Bantayan sila pag nagbibigay ng gamot. Kasi pag nagsabi, yes sir, opo, naku, ba tayo? Kasi alam mo, ganun siya, ba't hindi agad nag-response? Ibig sabihin, dalawa lang naman yan. If hindi effective yung gamot or Kulang sa kulang dosage. sa dosage. Oh. Pangatlo, hindi tama yung pagbigay sa oras. Mm.
Kasi bakit umaga ang ano ko din palagi? Kasi galing sila sa gabi na kumbaga, uhaw na uhaw sila, iinom sila. Compare paghapon na, half day na silang nakainom ng tubig. Minsan, tinatamad na dyan ang mga hayop o manok. Kaya every morning talaga, para mabilis pa ang ano. Mas nasusunod niya yung kailangan. Pero Doc, halimbawa yung mga manok na natamaan ng coryza. So hindi na sila, tas after treatment, na-treat mo na sila ng antibiotics, hindi na sila advisable na i-vaccinate. Hindi na masyado, no? Hindi na po. Kasi parang ang ano dyan, mayroon na kaming pinag-try sa ano yan. Pero yun nga, Tinamaan pa rin. mas lalong grabe yung tinamaan. Kasi binuhay mo yung ano eh. Yung microorganisms na nakaano. Tapos yung ano. Yeah, yun ang ginawa namin ng grupo. Mas maaga siya. Yun naman ang ano eh. Kaya palagi baga pa ako nagtatanong minsan, Sir, ano po ba ang ano yung tumatama o ano yung na-encounter pero yung mga ano dito? Gaano kaaga? Anong buwan o anong edad? Kasi pag ganun, halimbawa sa Polpax, inaagahan po natin yan at least 2 to 3 weeks. While wala pang presence ng microorganism, Yes, bacteria sa katawan ng mga manok, no? Dapat more on prevention talaga tayo. Kasi kung nasa treatment phase na, mahirap na. Opo, kaya nga po yung ano. Kaya pag-load mo nito, may isa pa tayong live vaccine pero nasuto na siya. Mas mararanasan mo, iba yung peak na kung observe mo to, sa trials mo to, nakikita mo sa kanya. Iba yung peak ng production. Iba yung ano niya, tapos yung health management niya, kung ano yung response. Natitik na, ma-assess hindi. Susundan natin yung next grow out mo. So, tingnan natin daw kung ano yung magiging result nito in terms of production, health, mortality. Importante yung hen house, hen day. Kasi isa din sa nadidetermine yung profitability ng poultry pag monitor mo yung hen house, hen day. Yes. Kasi alam mong mataas yung production. Pero kung mataas din naman yung mortality mo, Wala naman. wala din naman ano. Yung mostly, ang alam ko Doc na acceptable na at least 2% per month 2% talaga. yung mortality. Yan ang target namin. Kahit Acceptable na yan. yung mga hawak akong farm, 1 to 2% lang. Yung mortality dapat. Pag tumaas dyan, ito nag-advise na kami dyan. Sabi, i-check natin yung vaccination. Baka pwede natin i-change yung program. Modify. Dapat maganda talaga yung vaccinator para smooth yung takbo ng Medyo mahal yung vaccinator natin. Pero magandang quality. Yung mga murang vaccinator, bilis na sira. Tsaka bibitinin kapag mga ganito maramihan yung binabaksinan. Hinihintay ko yung sponsor sa sa MSD. Kung last Hipra yung nagbigay sa akin. Agad din, 6 years ko din ginamit. Na-aksidente lang din siya. Pinadya ka na. Ganitong edad eh. Ano yung pinabakuna ko na? Plus na. Nakikita ko Dok, usually yung yung mga manok na tinamaan ng coryza. Although, di ba may mga swelling, may mga pagbukol. Although nakaka-recover sila, pero yung swelling hindi natatanggal. Hindi natatanggal na. Namumula yung mga mukha, yung palong tumataas. Minsan wala na yung mga secretions, mga drainage. Wala nang luha, wala nang mga pus. Pero andyan pa rin yung swelling. Okay lang ba yan, Dok? Ano ba? Tinatanggal ko yan. Parang anong tawag nito? Incision, parang ini-incise, tsaka i-drain. Minsan po yan. Tumitigas. Tumitigas, oo, matigas. Parang kulay puti. Yung Pass niya. Oo. Pero nangingitlog naman, Dok, okay naman. Yes, yun nga po. Pwede siyang ngitlog o nangitlog. Pero pag na siya, bumagsak na yung resistance or immune system, dyan na magsisimula yung pag-drop ng production. Tapos mabilis yung Very important talaga na mabigyan ng coryza yung ating mga alaga na
mga manok. Kasi later on nagre-reflect din yan sa production performance ng mga manok Dok, no? Yun po, grabe ang ano po, yung impact. So, yun talagang yung management sa farm. Management, sorry. Ano talaga siya? Pinaka binabantayan natin sa mga hawak nating farm. Kasi, yan ang titingnan mo naman. Lahat naman okay. Okay naman ang feeds, okay naman ang ano ba ang pinaka-punot dulo kaya nito. Doon na i-review mo. Kumusta yung pag-grow out niya, saan ba yan galing. Yung iba kasi Dok, yung iba na nagpapagrow ay syempre nagtitipid sila ng kumbaga yung cost ng RTL. Oo. Kasi yung Coraisa medyo mahal din to Dok, no? Mahal. Nasa magkano nga Dok? 6,000 o 6,000 per 1,000 dose. Yes. Oo, so mahal sila. Isa na lang. Pero kung sabi nga ng ano, talagang ano mo naman. Maganda yung quality, tsaka protected talaga. Titingnan mo yung ano, doon kasi sa, doon ka na sa, alam mo, maganda yung response. Compare naman doon sa dalawang, bakuna, tapos stress pa yung anak mo. Diba? So, isama ka naman. Tsaka maganda talaga pag nabakunahan kasi minsan ini-skip yung mga IM na mga vaccination kasi mahal nga. Ini-skip yan ng mga nagpapa-grow out Dok. Sinasabi na, naka-Coraisa na to pero at the end of the day wala pala. Tapos later on, may mga outbreak. Mahirap yan. Makikita mo agad yan dun sa sa transport yung pagdating sa'yo. Kasi lalabas at lalabas yan kasi Stress. yun. Pero pag makita mo wala, ibig sabihin, totoo yung sinasabi mo. Na nabigyan ng Coraisa. Kasi sa experience natin, ilang taon na tayo dyan nag-ano. Kaya So yun, importante talaga yung Coraisa vaccine kahit medyo magastos pero lifetime naman yung protection ng mga ibibigay ng vaccine.